BBM pala ang nag-invite kay Zelensky na pumunta sa drop by. Oo, drop by. Okay. So tayo talaga pala. Akala ko naman, nagpa-invite itong Zelensky. Ang ano ni Zelensky is, naiinis siya sa China kasi hindi mag-a-attend dun sa peace conference. Pero malinaw ang posisyon ng China eh. If you want to have a peace conference discussing the Ukraine crisis with other countries involved, the two sides has to be present. China is not in that peace summit. It is not as if it will really come up with something na mangyayari. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ba ang sa tingin mo healthy ba or kumbaga nabasa mo ba kung ano talagang pinaka-purpose? Dahil sinabi, magbubukas ng embahada ang Ukraine dito. And sa sa Kingdom of Jesus Christ, maraming mga Ukrainian. Ayan. Maliban dyan, ano pa ba? Puro patungkol sa kapayapaan, patungkol doon sa issue dito sa nakinasasangkutan ngayon ng bansang Ukraine. Anong basa mo dito, Prof? Ang nabasa ko sa kanilang press release galing sa official na press release ng Malacanang through the PCO o PCO ba yan? Ang sabi nila, ang parang invited pala, tayo pala ang nag-invite. I mean, the BBM pala ang nag-invite kay Zelensky na pumunta sa drop by. Oo, drop by. Okay. So tayo talaga pala. Akala ko naman, nagpa-invite itong Zelensky. Tayo palang nag-invite. Anyways, so ang nakabasa ko is para daw magtatayo daw at magbubukas ng parang embahada dito sa Pilipinas. Pangalawa is nang hihingi ata ng tulong si Zelensky sa Pilipinas para daw mag-send ng mga mental health workers sa kanila kasi syempre may trauma, psychological things. The trauma itself of the current war o Ukraine crisis na yung Ukraine. Yun yung pinalutang nila doon sa kanilang press release. Pero ang basa ko kasi diyan, ganito lang yan kasimple. Actually Zelensky is trying to kumbaga galvanize support not just from the European side but even from the Asia Pacific side para suportahan siya sa stand niya dun sa Ukraine crisis. And it's more, of course, against Russia. Kasi kung makikita mo, ang country na involved dyan, dalawa, Ukraine and Russia. So, ganun ang kanyang format, ganun din naman talaga ang purpose ng ng tawag nito, ng pag-uusap niya ni BBM at saka ni Zelensky. At saka isa pa dyan sa pinaka-importante na I think na purpose ni Zelensky is to convince or to reinforce yung attendance ni BBM sa Switzerland sa tinatawag nilang Peace Summit. May peace conference kasi. Kaso ang problema sa peace conference na yan that will happen anytime soon is hindi invited ang Russia. Which is, ang China, ang position niya, hindi siya mag-a-attend. Probably other countries as well who have a neutral stand or a stand na gusto nila both sides will be present in that peace conference na manggaganap, hindi mag-a-attend. So ngayon, ang ni Zelensky is, naiinis siya sa China kasi hindi mag-a-attend dun sa peace conference. Pero malinaw ang posisyon ng China eh. If you want to have a peace conference discussing the Ukraine crisis with other countries involved, the two sides has to be present. Ibig sabihin, Russia will be there, Ukraine will be there. Kasi sila yung involved eh. Pero parang ang nangyayari, Russia will not be involved or will not be in that conference. So, ang stand ng China, hindi rin siya mag-a-attend kasi hindi yun ang kanyang prinsipyong tinatayuan. And probably other countries na malalakas din, like probably BRICS countries, will not be there. So, ngayon, ang ginagawa nitong Zelensky is, convince other countries or presidents like BBM to attend that peace summit para magkaroon ng legitimacy. Kasi parang yun ang kailangan mo para maging legitimate din at kung may purpose ba or may kakaratnan ba yung peace summit na yan. So yun yung isa din siguro na basa ko na purpose kung bakit itong si Zelensky bumisita dito sa Pilipinas at kinakausap si BBM. From what I know, BBM will attend the peace summit. Parang ano pala ito, Prof? Parang yung sa
sa tribunal na parang isa lang ang involved. Oo, parang ganun. Nakuha mo. Nakuha mo, Anmar. Oo, kasi Kuha hindi mo. sumali yung China. Kumbaga, bakit may arbitration, isa lang yung panig. Dapat dalawa yan. Kasi nagkaroon ng gera. Hindi naman nagkagera ang Ukraine dahil sa Ukraine lang. Mayroon diyang involved ang Russia. At kung gusto mo talaga ng panawagan ng kapayapaan, dapat yung involved parties ang ando doon. Parang ang lalabas niyan, parang nagiging rally lang. Parang, parang one-sided na kasi ang labas niyan eh. So, one-sided siya. So, ang nangyari dyan, Admar, at saka Sister Pilita, is parang tawag nito. So, ang stand ng ibang countries na they want both sides to be there, hindi mag-a-attend talaga ng summit. And China is a very influential and a major power when you talk about these things. Kasi kung sino ang may leverage over Russia, if you really look at the world right now, ang country lang na may pinakamataas at pinakamalakas na leverage over Russia and even over Ukraine, kung titignan mo kasi tumutulong din ang China sa Ukraine sa mga humanitarian issues is China. So kapag ang China is not in that peace summit, it is not as if it will really come up with something na mangyayari. Yun yung mo kasi walang isa sa mga players mo which is Russia. Ngayon, ang pinakamagandang tanong din sa ganitong pagkikita ni Zelensky at BBM, which many people would actually right now, if you look at the social media, ang sinasabi nila, meeting between two puppets. So ngayon yun ang mababasa mo yan sa lahat ng ng social media in and out of the country. Ang term nga ng mga tao is there's a meeting of the two puppets daw ng United States. Yun ang mga lumalabas sa social media at mga komentaryo. Pero ang pinaka-importante kasi ngayon na dapat nating tignan is ano ang implication ng kasi very open din ang si BBM, si President BBM, na sinasabi niya, he supports or in his government supports Ukraine when it comes to territorial integrity, when it comes to this, that. So, may open support siya sa Ukraine na kung titignan mo, ibig sabihin, kung ang open support ka, it has implication with Philippine-Russian relation. May implication yan on the part of Russia. And on the other hand, sa meeting na to at sa ganyang larangan na you're openly supporting Ukraine in that sense, in the Ukraine crisis, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, geopolitically speaking and internationally speaking, countries in the world will perceive the Philippines making a choice or making a side. Ano yung side na yon? The side is, in that sense, kung titignan mo talaga at babasahin mo siya in a geopolitical perspective and international relation perspective, ibig sabihin, the Philippines under BBM choose a side already and is already confirmed that in sa meeting na to na it's choosing the side of the United States and its Western alliance because Zelensky is supported by US and the Western alliance. Now if you have this kind of admiration with Zelensky and openly supporting Zelensky in that sense, it means also you are on the side of the United States and on the side of the Western alliance that supports Zelensky. Malinaw na yan kung ganyan ang kanyang mga statements. At ganyan din ang kanila meeting. Invite mo ba naman si Zelensky? Dapat, ang position kasi dapat ng Pilipinas, neutral ka. You don't choose a side, you just have to be neutral. Kagaya ng ginawa ng China. Kasi sabi ng China, magpa-participate siya, ang kanila expectation, dapat both countries nire-recognize at ini-endorso itong peace summit na ito, both Russia and Ukraine. Equal participation of all parties. Fair discussion on all peace proposals. Yan yung gusto ng Chinese government. Yan yung malinaw na stand ng China. Kumbaga, parang ang purpose niyan, para simplihan natin, para yung nagrereklamo sa barangay. Tapos gusto mo, both parties andoon, di ba? May mga kasunduan, kung ano yung mapagkakasunduan niyan. Ang pumunta lang doon, yung isang party, na alam mo na kung ano sasabihin. Pabor talaga sa kanya yun. Di ba? Siyempre. Kung ito ay Swiss, kumbaga sila yung Switzerland mismo ang nag-organize nito, bakit hindi nila inimbita yung ang Russia? Kasi ba one-sided na?
Feeling ko kasi dyan may mga ano na yan eh, yung Peace Summit is a compromise thing na. It's, I think, being led by the Western Alliance din. Kasi if you look at the United States and the Western Alliance, most of the Western Alliance allies ng United States is from Europe. So feeling ko, ano na yan eh, napag-usapan na nila na to isolate China, to isolate Russia. Really. Bago lang si Ganun na partner yan. Pilita. Kasi ang gusto rin ng Russia, mag-host ang China, eh baka ganyan din yung iisipin. Na, hindi, meron din. pabor yan sa Russia yan. Hindi, kasi kung ang China ang mag-host, both sides will be invited, definitely, I think.